Si Melania Trump, hinangaan sa kanyang elegansya, kagandahan at misteryosong aura, patuloy na nakakapukaw ng pansin kahit na wala ng kinalaman sa politika. Ang tunay na namamalagi sa kanya ay ang kanyang napakaluksong pamumuhay, na sumasalamin sa isang diskreto at sensual na kaharapang tila'y nagmula sa isang kwento ng prinsesa. Mula sa kanyang mamahaling mga alahas na nagkakahalaga ng higit sa $100,000 at mga kasuotang gawa ng mga kilalang designer na nagkakahalaga ng libo-libo, hanggang sa kanyang mga mahahalagang paglalakbay at mga kotse ng luho, binuo ni Melania ang kanyang sariling pagkakakilanlan, pamamahala sa mga responsibilidad ng isang pampublikong papel habang pinapanatili ang isang kahawig ng misteryo at elegansya. Ang video na ito ay nagtatampok ng mga magarang detalye at mga kwentong hindi pa narinig tungkol sa sofistikadong buhay ni Melania Trump. Simulan natin sa ang nakatutuwa at malamig na hangin ng kapalaran ni Melania sa likod ng kurtina, na may net worth na hihigit sa 17 milyon. Matagal nang ipinakita ni Melania Trump ang di manahimik na pagmamahal sa moda at disenyo. Simula pa noong siya'y bata, siya'y nagsusulat ng mga elegante at makabayang disenyo ng damit. Nag-iimahinang mayroong isang buhay na puno ng taglay na kagandahan at kahalagahan. Ang kanyang kahangahangang kagandahan na pinapalakipan ng kanyang napaka-elegante pag-uugali ay walang kahirap-hirap na nakababihag ng atensyon. Ang kanyang presensya sabay na mapangahas at sensual. Sa edad na 16, ang kanyang pangarap bilang modelo ay nagsimulang magkatotoo, pinagtibay ng isang di inaasahang pagkakataon kasama ang isang litratista na kanyang natagpuan sa Ljubljana, ang kaakit-akit na kabisera ng Slovenia. Ang mahalagang yugtong ito ay nagsimula sa isang paglalakbay kung saan ang kanyang likas na grasya ay nahalo ng perpekto sa masayang mundo ng mataas na moda. Noong 1988, nag-enroll si Melania sa Universidad ng Ljubljana upang mag-aral ng arkitektura at disenyo. Gayunpaman, ang pag-usbong ng kanyang pagkamangang mananayaw kaagad na naging prioridad, dala siya sa pag-iwan ng kanyang pag-aaral at pagsunod ng isang karera sa moda sa buong oras. Ang karera bilang modelo ni Melania ay nagkaroon ng pansin noong simula ng mga taon 1990 nang lumipat siya sa Milano at Paris, mga kapitolyo ng moda na umakma sa kanyang kakit-akit na elegansya at balanseng sensualidad. Sa pagpirma sa mga kilalang ahensya ng modeling, siya ay nagtrabaho kasama ang kilalang mga designer at litratista. Nabighani ang mga entablado ng moda na may kahalagahang kahalili at nagpakita sa mga kampanyang pang-advertising na nag-iwan ng hindi malilimutang marka. Ang kanyang mahinahong pagtayo at kayarian na namumukod-tangi, kasama ang isang maningning na presensya, agad na a parte final do texto foi cortada, conforme limitações de caracteres. Se precisar da tradução completa, por favor me avise. No 1996, naglakas loob si Melania na lumipat sa lungsod ng New York, isang desisyon na naging isang pagbabago sa kanyang karera at personal na paglalakbay. Nahumaling sa masiglang eksena ng moda ng lungsod, siya ay pumirma sa isang pangunahing ahensya ng mga modelo at nagtrabaho sa mga prestihiyosong publikasyon tulad ng Vogue, Harper's Bazaar at Vanity Fair, kung saan ang kanyang mapang-akit at marurikit na imahe ay nagpapatibay sa kanyang katayuan bilang isang internasyonal na icon. Ang kanyang tagumpay sa New York ay hindi lamang nagpalakas sa kanyang global na reputasyon, kundi nagdala rin sa kanya sa mga impluensyal na mga pangkat ng lipunan na puno ng kapangyarihan at pagkakataon. Lampas sa mundo ng moda, sinubukan ni Melania ang mga negosyong nagre-refleksyon ng kanyang dekalidad na panlasa at katalinuhan sa negosyo. Noong mga unang taon ng mga 2000, nagpalawak siya ng kanyang portfolio sa pamamagitan ng mga proyektong tulad ng Melania Timepieces and Jewelry, isang koleksyon para sa QVC na may mga disenyo
na nagtatanghal ng elegansya at subtiling kahalayan na napapabilisang nakakakonekta sa mga mamimili. Noong 2010, inilaunch niya ang Melania Marks Skincare Collection, isang linya ng mga diluho na produkto para sa pangangalaga sa balat na nangangako ng pagpapayaman at dekalidad para sa isang mapanlikha na kliyentele. Ang mga negosyong ito ay hindi lamang nagpapalawak ng kanyang mga mapagkukunan ng kita, kundi pati ipinapakita ang kanyang kasanayan sa paggamit ng kanyang personal na tatak upang akitin at angkinin ang pandaigdigang mga manunood. Nung makilala ni Melania si Donald Trump noong 1998, siya ay isang matagumpay na modelo at isang patuloy na umaasenso na negosyante na may isang karisma na nagtatangi sa kanya kung saan man siya pumunta. Ang kanilang kasal noong 2005 ay nagdala pa ng mas maraming pangunawa sa publiko kay Melania, nagbubukas ng mga bagong nakasisilaw na oportunidad para sa kanyang personal at pinansyal na pag-unlad. Isa sa mga oportunidad na ito ay ang mga eksklusibong at matamis na ninanais na mga kaganapan kung saan siya ay hindi inedro para dumalo na naging isang tanda ng prestihiyo pati na rin isang nakaaakit na pang-akit para sa mga dumalo. Ang Disyembre 2022 ay isang makabuluhang buwan para kay Melania Trump na may kanyang paglahok sa iba't ibang mataas na level na mga kaganapan na hindi lamang nagpataas sa kanyang pinansyal na tagumpay, kundi ipinakita rin ang kanyang kakayahang aliwin at sakupin ang madla. Bigyang diin ang kanyang inaasahang paglahok sa isang pagtitipon na itinaguyod ng Log Cabin Republicans, isang grupo na sumusuporta sa mga karapatan ng LGBTQ+ sa loob ng Partido Republikano, na ipinapakita ang kanyang karisma at kanyang pangakit na may bayad na inilantad na $237,500. Ang partisipasyon ni Melania ay higit sa simpleng pagpapakita ng suporta sa mga mahahalagang mga isyu. Ipinakita nito ang kanyang katagalan at kasanayang hikayatin at lapitan ang mga sitwasyong pampulitika at panlipunan. Sa pagdating ng dulo ng 2021, ipinakita ni Melania ang higit pa ang kanyang kakayahang magkapitalisa sa kanyang patuloy na pang-akit sa pagtanggap ng halos $155,000 mula sa isang pampulitikang gawaan ng hakbang na konektado kay Trump. Tuwang-tuwa batay sa pamagat ng Make America Great Again Again sa isang matapang at di kumbensyonal na pagkilos na hinangaan ng kanyang tagahanga. Dumalaw si Melania sa 2022 at nag-auction ng kanyang sikat na puting sombrero na isinuot niya sa kanyang pagbisita sa Pransya para sa kahangahangang $170,000. Ito ay isang nakapagtataka na patunay ng kanyang natatanging kakayahan na gawing yaman ang mga sandali at yaman ang mga pagkakataon. Noong Oktubre, ang alaala ni Melania ay naging bahagi ng merkado na lumilikha ng isang nakakaakit na ingay dahil sa kanyang nakahihilong at matanyag na popularidad. Ang bawat kopya ay ibinenta para sa $40 at maaari ring makakuha ng isang mas eksklusibong kopya na may pirma para sa $150 na nagtuturo sa maraming tao na nagnanais ng isang personal na halik. Sa Disyembre ng 2022, iniharap ng mga ulat ng Nanchel na ang kahangahangang ni Melania Trump ay lumalagpas sa mga hangganan ng Estados Unidos na tumatanggap ng pansin mula sa mga manunood sa buong mundo. Ang kanyang global na magnetismo at nakakatawang koneksyon ay naglaro ng isang makabuluhang papel sa paglawak ng kanyang impluensya at kita sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa isang malawak na hanay ng mga manonood. Ang tagumpay ni Melania sa panahong ito ay nagmumula sa isang estratehikong pamamaraan sa pagpili ng mga okasyon na malalimang nagbabagay sa kanyang mga halaga at mga pagnanasa. Ang presisyong estratehika na ito ay hindi lamang nagpataas ng kanyang pampublikong imahe, kundi nagpahusay din ng kanyang mga pampublikong pagsasalita at mataas na antas na kaganapan
Pinalakas siya bilang isang kilalang personalidad sa pandaigdigang tanghalan. Dala ng kanyang kayamanan na lumalago ng paraang kinaiinggitan at nagpapabukas ng kuryosidad, ang tsismis tungkol sa mga marangyang pribadong pagtakas ay nagsimulang kumalat. Ang mga tsismis na ito ay nagbibigay diin sa nakahuhumaling na imahen ng mga luho na pagtakas na balot sa misteryo at puno ng mga kaakit-akit. Gayon din, mga panggigiliw na tila masining na nagpapakilig sa imahinasyon, na nag-iiwan sa lahat na nagnanais ng higit pa, kahit na alam nilang hindi nila kailanman malalaman ang buong katotohanan. Noong si Melania ay naging unang ginang noong 2017, ang kanyang buhay ay nagbago ng labis. Ang posisyon ay may daladalang maraming atensyon at presyon, at ang pamumuhay sa White House na puno ng kasaysayan at laging nasa ilalim ng spotlight ay lubos na iba kaysa sa kanyang pribadong buhay na kinalakhan niya. Bagaman ang White House ay marilag at nakakadiring, madalas na mas gusto niyang maglaan ng oras sa Mar-a-Lago, kung saan siya mas komportable at mas kampante. Ang mga pagdalaw ni Melania sa Mar-a-Lago ay higit pa sa simpleng pagtakas. Ang mga ito ay mahahalagang mga paglayo, kung saan siya ay maaaring muling mahanap ang kanyang sarili at yakapin ang kanyang sariling ritmo. Ang mga pag-aalay na ito kadalasang ginagawa ng walang kaharap na Pangulong Trump sa kanyang tabi. Nagpapakita ng kanyang kumpiyansa sa sarili at pagnanais para sa mga sandali ng personal na paglaya. Sa kanyang katahimikan, sa mga paglagi na iyon, ibinigay ni Melania ang kanyang sarili sa mga gawain na sumasalok sa kanyang kaluluwa at nagpapalakas sa kanyang espiritu. Maging sa paglambing sa mga umaapaw na dahon ng hardin, sa pagpapasarap sa kaginhawahan ng mga marangyang spa treatment, o sa pagpapaharap sa nakalalasong bulyos ng hanging dagat, ang Mar-a-Lago ay naging kanyang paraiso, isang lugar kung saan ang mga pasanin ng publikong buhay ay nalulusaw sa kabila ng mga pribadong kaligayahan. Ang pagkakasunod-sunod ng mga pagdalaw ni Melania sa Mar-a-Lago ay naguugnay sa mga mahahalagang sandali sa kanyang paglalakbay bilang unang ginang na nasa salamin ng parehong publika at pribadong kaguluhan. Sa mga unang araw ng administrasyon ni Trump, ang pasiya ni Melania na manatili sa New York na tinatamasa ang ritmo ng buhay ng kanyang anak na si Baron hanggang sa wakas ng taon eskolastiko ay kumukuha ng matindi atensyon mula sa publiko. Gayunpaman, isang beses na nakatira na sa Washington, D.C., naging isang karaniwang destinasyon si Mar-a-Lago para sa unang ginang. Sa gitna ng kanyang mga biyahe sa buong mundo at sa malupit na tungkulin bilang unang ginang, madaling nakabighaning ni Melania Trump ang atensyon. Ang kanyang kagandahan ay isang kombinasyon ng elegansya at kagwapuhan. Ang kanyang mataas na tangkad ng 5 talampakan at 10 pulgada na binibigyang halaga ng kanyang maayos at sofistikadong kasuotan na nagpapahiwatig sa pagnanasa kahit sa pinakamalalim na mga kapaligiran. Sa kanyang mahinahong at kontroladong pananamit, pinag-iisiping mga ngiti at di malinaw na kabatiran ng distinksyon. Hindi lamang niya tinatawag ang atensyon, kundi siya rin ay bumuo ng isang estilo at tatak ng buhay na umaasenso sa kanyang nakakabighaning kahalagahan. Ngayon, kasama ang kanyang asawa, siya ay bumabalik sa White House para sa ikalawang termino. Isang tanawin ng mapanlikhang kagandahan ang kanyang pagkakaroon na biniyayaan ng isang subtil at maayos na kislap na halos hindi gaanong naapektuhan ng panahon. Sa edad na 54, ang kahalagahan ni Melania na hamunin ng edad ay patunay ng kanyang disiplina, kagalingan sa pagmamakeup at sa subtil na sining ng mga kosmetikong prosedur. Ang kanyang balat na halos walang kapintasan, malambot, matibay at perpektong nakaaakit ay naglalabas ng isang aura ng hindi pahayagang imbitasyon. Habang inaangkin niya ang kanyang binago at bagong papel,
Si Melania ay higit sa isang unang ginang. Siya ay isang pagkakatauhan ng pagnanasa at kapangyarihan, isang nabubuhay na obra maestra ng kagandahan na nagtutulak ng paghanga at isang bahid ng inggit. Tutuklasin natin ng mas malapit ang sikat na estilo ni Melania Trump bilang unang ginang mula Enero ng 2017 hanggang Enero ng 2021. Palaging nasa ilalim ng panggigilalas si Melania Trump. Noong una, maraming pansin ang ibinibigay ng mga tao sa kaniyang mga fashion choices na tinatawanan at sinasaliksik ng mabuti sa kaniyang mga paglabas sa publiko. Ang kaniyang mga elegante na kasuotan ay laging nakapansin at nakapagdudulot ng pansin. Isa sa mga pinakamalikhain at mapang-akit na outfit ay ang Ralph Lauren na kaniyang sinuot ng may tiwala sa pag-aari ng kaniyang asawa noong Enero ng 2017. Ang light blue cashmere coat at flowing dress ay gumaganap sa kaniyang silweta na nagpapamalas ng nakatatawang pagiging elegante ni Jackie Kennedy. Binigyang halaga ng mga soft at sensual suede gloves at matching shoes. Naglalarawan ang ensemble na ito ng isang subtle at mayayamang sophistication na nagkakahalga ng halos $2,600. Ang pagpili ng mga kulay at disenyo ay nagbibigay pugay sa American fashion habang pinapatunayan ang kaniyang elegance at refined taste. Noong Mayo ng 2017, si Melania ay kumikinang sa unang international trip ng Presidente Trump, kabilang ang kahangahangang pagbisita sa Saudi Arabia. Para sa okasyon, siya ay tumanghal sa isang golden gown na may embroidery mula sa Lebanese designer na si Rim Akra. Ang garment, elegantly draped at nagkakahalaga ng mga $10,000, isang fascinating fusion ng Western sophistication at Middle Eastern opulence. Siya ay maingat na nagpapakita ng kaniyang capacity na irespeto ang cultural traditions habang ipinapahayag ang kaniyang distinctive at captivating style. Sa G7 Summit sa Sicily noong Mayo ng 2017, si Melania ay nagdala ng pansin sa kaniyang bold na pagpili ng isang floral coat mula sa Dolce & Gabbana. Ang stunning at magarbong outerwear na dinisenyo ng lush embossed floral applications may kamahalan na $51,000. Sa pamamagitan ng pagkumbina sa coat gamit ang isang neutral dress, hinahayaan ni Melania na ang intricate sensuality ng outer piece ay maukit ng maayos sa sentro ng atensyon ng isang nakaaakit na paraan. Ang ensemble na ito ay naglalarawan ng isang bold statement ng kaniyang confidence, refined taste at undeniable charisma sa fashion world. Noong Abril ng 2018, sa isang state dinner kasama ang French President Emmanuel Macron, si Melania ay kumapit sa mga naroroon gamit ang isang sensual na haute couture Chanel dress. Ang pilak na damit na may sequins na pinapansin sa pamamagitan ng kanyang malabong dibdib at mapang-expose na manggas ay hinahalagahan sa isang impresibong halaga na $12,000. Ipinakita ng pambihirang pagpipilian na ito ang kanyang paboritong silueta ng mga klasikong disenyo na may moderno at matapang na pindot, na labis na pinuri sa kanyang hindi mapaglabag na kariktan. Isa pang hindi malilimutang outfit ay ang puting dress na may tule mula kay Elisa Ab na walang manggas na may bordadong bulaklak na sinuot niya sa isang hapunan sa taluktok ng NATO sa Brussels noong Hulyo ng 2018. Ang dress na may katangiang matapang at mapang-akit na silweta ay naghaharap ng kumpiyansa at nagmamayabang ng kahangahangang halagang $7,500. Isang tapang na pagbabago mula sa kanyang karaniwang mahinhin na mga kulay. Ang sining na ito na nakakawili ay narecord sa alaala ng media at ng publiko habang nasa kanyang pagbisita sa United Kingdom noong Hunyo ng 2019. Si Melania ay sumikat sa isang kahangahangang dress mula sa Givenchy. Ang pula na dress na may minimalistikong disenyo at kahangahangang tono ay nagpapahayag ng isang pagninilay-nilay na kaakit-akit
na may halagang tinatantya na mga $7,000. Ipinapakita ng elegante ngunit misteryosong pagpipilian na ito ang kanyang kakayahan na maglahad ng pahayag ng may kabaitan at kasanayan. Iniwan ang isang nakababatang pagtatak sa lahat ng nagmamasid. Noong Mayo ng 2019, habang sa isang estado sa hapunan sa Japan, si Melania ay naging kahanga-hangang sa isang marangyang dress na rosas na may isang cape na dekoretang may mga pluma na may bordadong metal na tinantiya ng halos $4,190. Ang naaapuhang sining na ito ay isang patutuo ng kanyang kakayahan na magbigay ng kagandahan at kasanayan na lubos na pinupuri para sa kanyang malambing na kagandahan. Sa kanyang panahon bilang unang ginang, ang mga pagpipilian sa moda ni Melania Trump ay nagsasalamin ng kanyang personal na estilo at ng kanyang estado bilang isang global na icon ng moda. Bawat piraso ng damit ay maingat na pinili upang iparating ang isang mensahe ng elegansya, karangyaan at pagninilay sa kultura. Ang kanyang wardrobe sa panahong ito ay hindi lamang naglalantad ng kanyang rafinadong panlasa, kundi nagbibigay diin rin sa kanyang impluensya sa mundo ng moda. Bago maglingkod bilang unang ginang, si Melania Trump ay kilala na para sa kanyang karera bilang modelo at ang kanyang mapanuksong karisma na nananakop ng global na atensyon. Ang kanyang elegante na panlasa sa alahas ay nagdagdag sa kanyang karisma, kung saan isa sa kanyang mga pinakaginaganap at hindi mapigilang ay ang kanyang sing-sing ng engagement, isang kumikinang na sagisag ng kanyang mainit na pagmamahalan kay Donald Trump. Ang sing-sing na nilikha ni GRA ay nagpapakita ng isang 15 karating diamante na hugis ng emerald, walang kapintasan, ang mga kurba at ningning nito na gumagaan ng may pagmamalasakit. Tinantya sa 1.5 million nang ipinropose ni Donald noong 2004. Ang kanyang kahangahangang kalinawan at ningning ay nagpapahayag ng di mababaliwang pagnanais ng magkasintahan para sa kasaganahan at pagnanasa. Gayunpaman, hindi roon nagtapos ang kwento ng singsing ng engagement ni Melania. Sa ika-10 anibersaryo ng magkasintahan, pinasorpresa ni Donald Trump si Melania sa isang pag-update na pinalawak ang kasasalanang iyon sa isang bagong antas. Ang orihinal na 15 karating diamante ay pinalitan ng isang mas malupit na 25 karating diamante na nagmula rin sa GRA. Ang update na ito ay hindi lamang pinalakas ng malaki ang halaga ng singsing, kundi nagpatibay din ng kanyang posisyon bilang isa sa mga pinakapinunot prominente na piraso sa koleksyon ni Melania. Ang 26 karating diamante, kilala sa kanyang espesyal na kalinawan at ningning, ay isang tunay na likhang sining na nagpapahayag ng pangmatagalang pagtitiwala at pag-ibig ng magkasintahan. Bukod sa kanyang singsing ng engagement, ang magkasintahan ay pumili rin ng GRA para sa singsing ni Melania nang sila ay ikasal noong 2005, isang taon bago isilang ang kanilang anak na si Baron. Ang 13 karating singsing na pumagkas ng kanyang daliri matapos ang kanilang pagpapalitan ng mga pangako sa harap ng isang listahan ng mga panauhin na puno ng mga kilalang personalidad, ay mayroong 15 na diamante na hugis ng emerald. Ang koleksyon ng alahas ni Melania ay kasama rin ng isang pares ng singsing ng diamante na naging sagisag ng kanyang kakaibang estilo. Ang mga singsing na ito na madalas na nagpapakita ng mga kakaibang disenyo at matataas na kalidad ng mga gema ay nagdaragdag ng isang ningning sa kanyang mga kasuotan na nakakawaglit ng pansin sa kanyang elegante at maningning na anyo. Maging sa isang gabing formal o sa isang pribadong okasyon, ang pagpipilian ng mga singsing ni Melania ay laging nakapapagpadama sa kabuuan ng kanyang imahe na nagbibigay saysay sa kanyang natural na kagandahan at pagiging sosyal.
Mayroon ding iba pang sing-sing si Melania na kahawig ng kanyang sing-sing ng kasal. Nakitang suot niya ang alahas na ito na nagtatampok ng mga pinakamaliit na diamante sa isang okasyon sa White House noong Hulyo ng 2020. Pinagsama ang parehong sing-sing para sa kanyang pagtatanghal sa Republican National Convention sa Maryland noong Agosto ng 2020. Ang sing-sing ng walang hanggan na may mga diamante na hugis oval ay inilalantad kasama ang isa pang prominenteng sing-sing. No Enero ng 2020, nagpunta sina Melania at Donald Trump sa isang laban ng pambansang kampyonato ng football sa Amerika sa New Orleans. Sa okasyong ito, ipinakita ni Melania Trump bagong hinirang na unang ginang sa panunungkulan ni Trump ang kanyang mga alahas bilang sagisag ng kagandahan at nakakabiganing kagandahan. Sa kanyang panunumpa noong 2017, siya ay nagdala ng mga kaakit-akit na mga hikaw na may mga diamante mula sa Van Cleef & Arpels. Ang kanilang ningning ay tumatawag ng mga titig tulad ng mga buntong hininga ng panghihikayat. Ang mga hikaw na may panahon at mapanukso at makabagong disenyo ay nagluha sa kanyang leeg. Pinalamutian ang kanyang damit na gown na asul mula sa Ralph Lauren. Ang kanyang maningning na ningning ay tila hinuhuli ang liwanag sa pagdaragdag ng isang nakakabighaning kasaysayan sa kaganapan. Ang sadyang pagpili ng Van Cleef & Arpels, isang tatak na katumbas ng mararahas na luho at kaalaman, ay nagpatibay sa kanyang posisyon bilang pandaigdig na icon ng moda at bilang isang tao na nagpapasaya ng kahilingang walang pagkukulang. Sa buong panahon niya bilang unang ginang, maingat na pinili ni Melania ang mga alahas upang mapabuti ang kanyang mga publikong pagtatanghal at tungkulin ng estado. Pagbibigay diin sa kanyang magandang paninindigan at nakakaakit na presensya. Madalas, pinili niya ang mga piraso na sumasalimbay sa maikling kagandahan. Pinapahalagahan ang kahalugan ng mga makamundong diamante at ang mahinhin at intimate na kadakilaan ng mga perlas para sa kanilang kakayahang magamit at klasikong kahilingan. Kinasal na ito sa isang marangyang at mataasta na pamumuhay, si Melania ay kumalasan ng atensyon sa isang Hermes Birkin bag na nagkakahalaga ng $30,000 na pinamagatang Jane para sa aktres na si Jane Birkin. Sumasagisag ang Birkin sa kasaganaan, exclusivity at walang kapintasan na pagsasagawa. Ang ugnayan na ito kay Melania ay nagpapatibay sa kanyang imahe bilang isang icon ng estilo, tagahanga ng walang katapusang kasaganaan. Ang Birkin na madalas niyang ipinamamalas sa kanyang mga publikong pagtatanghal ay kasama ang Himalaya, isa sa pinakamalabong at pinakamahalagang mga bersyon sa linya ng mga bag ng Hermes Birkin. Yari sa balat ng krokodilyong Niloticus, ang Birkin Himalaya ay may natatanging gradient na nagbabalik tanaw sa mga niyebe puting tuktok ng Himalaya na nangangailangan ng mga espesyal na kasanayan sa pagsasagawa para sa kanyang paglikha. Ang madalas paggamit ng mapagpanggap na bag na ito ni Melania ay inisyahan hindi lamang bilang isang pahayag ng estilo, kundi bilang isang simbolo rin ng kanyang estado at ng kanyang lugar sa isang mundo ng exclusivity at kasaganaan. No 2006, si Melania ay nagpaunlak na may pananamit na elegante sa tabi ng isang supercar na sleek na nagkakahalaga ng $600,000 para sa isang photoshoot ng Vogue habang naghihintay sa kanyang anak na si Baron. Nakadamit ng sofistikasyon, siya ay maingat na kumakapit sa SLR McLaren, isang obra maestra na nagresulta mula sa isang memorable na kolaborasyon sa pagitan ng Mercedes-Benz at McLaren. Sa kanyang malakas na makina ng V8 supercharger na kumukuha ng kahangahangang 617 horsepower, mga nakakabighaning gullwing doors at isang disenyo na inspirado sa Formula 1, ang sasakyan na ito ay kasindak-sindak tulad ng kanyang musa. Sa panunungkulan ni Donald Trump, si Melania ay may eksklusibong access sa Cadillac One na may pambansang tawag na Beast.
Ang sasakyang ito na pangkomandante at mabigat na armored ay sumisibol ng lakas at di mapantayan na nangunguna sa mga pinadaling katangian ng seguridad. Bilang opisyal na sasakyan ng Estado para sa Pangulo at unang ginang, ito ay naglalabas ng kawalan ng kakayahan na autoridad. Noong 2012, isang helicopter na pinersonal na banyag sa ginto na 24 carats ay nilikha ni Paul Tutel Sr. ng American Chopper Sr. vs. Jr. na naglalantad ng mga detalyeng totoo ng ginto at inukit ng pangalan ni Trump bilang isang matapang na pirma. Ang sikat na motosiklong ito ay kumakatawan sa walang pag-aalinlangang kasaganaan at di mababago presensya ng luho, isang pambihirang piraso na nagbibigay inspirasyon sa pagkamamangha saan man ito dumaan. Pinabilib din ni Melania ang kanyang mga taga-subaybay sa mga sulyap ng isa pang Mercedes-Benz sa Instagram. Noong 2014, siya ay naglaro habang iniuulat ang sasakyan bilang isang masayang summer trip. Isang tagahanga ang nagsasabi na ito ay isang Mercedes 220 SE Ponton, isang 1959 convertible na kung saan ang kanyang stepdaughter na si Ivanka Trump at asawang si Jared Kushner ay nakita ring nag-i-enjoy ng buong pagmamalasakit. Noong 2014, ang batang Trump na noon ay 8 taong gulang ay pinakunan habang nasa passenger seat ng pamilyar na Rolls-Royce Phantom, isang sasakyan na naglalantad ng sofistikasyon na may starting price na $500,000. Ang Phantom, pinili ng pamilya para sa isang idilikal na linggong paglilibang, ay ipinakita pagkatapos sa isa sa mga post ni Melania. Pinagdiriwang ang isang biyahe sa isang maputlang hapon. Ang marangyang interior at ang matapang na presensya ng sasakyan ay nagpapalit ng bawat biyahe sa isang marangyang pag-alis. Ang koleksyon ng mga sasakyan ni Melania Trump ay isang nakalilibog na kombinasyon ng elegansya at kapangyarihan. May mga kurbada at kontorno na sumisibol ng sofistikasyon na nangangako ng walang kapantay na pagnanais. Sa pagganap ng may kasanayan sa tungkulin bilang unang ginang, sa panahon ng termino ng kanyang asawa, tila determinado siyang magdala ng higit pang pagnanais at kasanayan para sa kanyang tungkulin sa bagong terminong ito. Isang bagong nakalilibog na panahon ang nagsisimula sa White House. Nagsimula ang panahon ni Melania Trump bilang unang ginang ng Estados Unidos na may mga kahulugang pasya na nagtatag ng tono para sa kanyang natatanging tahimik na paraan ng pagtangan sa tungkulin. Sa panunumpa ni Donald Trump bilang ika-45 na Pangulo, noong Enero 2017, inaasahan na ang unang pamilya ay agad nang lilipat sa White House. Gayunpaman, pinili ni Melania na manatili sa New York kasama ang kanyang 10 taong gulang na anak na si Baron. Isang desisyon na ikinagulat ng mga tagamasid at nagpukaw ng interes ng publiko. Ang pagpili na manatili sa Trump Tower ay nagpatid ng tradisyon dahil karaniwan ng agad na lumilipat sa White House ang mga unang ginang upang simulan ang kanilang mga tungkulin sa publiko. Sinuportahan ni Melania ang kanyang desisyon sa pagnanais na payagan si Baron na makatapos ng kanyang taon sa paaralan ng walang pagbabago, na binigyang diin ang kanyang dedikasyon sa edukasyon at kapakanan ng kanyang anak. Ang hindi kapani-paniwala ngunit sinadyang pagbabago na ito ay nagpapakita ng determinadong resolusyon na naging katangian ng kanyang panahon sa gitnang pormahan. Sa panahong iyon, nagpanatili si Melania ng mababang perfil. Ang kanyang mga bihirang pagtatampok sa publiko ay nag-aalok lamang ng mga patak ng kanyang misteryosong presensya. Ang kanyang pagkawala sa larangan ng politika ay nagtanim ng mga spekulasyon sa kanyang papel sa administrasyon, kung saan ang mga kritiko ay tumutukoy sa kawalan ng interes at ang mga taga-suporta ay humahanga sa kanyang matibay na pokus sa pamilya.
Ang subtiling tensyon sa paligid ng kanyang mga desisyon ay nagdagdag ng isang kahalintulad na mistisismo sa kanyang pampublikong persona na nag-uukit ng maluwag na puwang para sa mga interpretasyon. Nang sa wakas ay mag-transition si Melania sa White House, tinanggap niya ang kanyang tungkulin ng may kahinahunan. Binuksan ang kampanya na Be Best na tumatalakay sa kagalingan ng mga bata, online na pag-uugali at pang-aabusong opioid. Bagaman tapat, ang kampanya ay nakatanggap ng iba't ibang kritiko, kung saan ang ilan ay nagtatanong sa epekto nito at ang iba naman ay pinupuri ang kanyang pagtatanggol sa mga usaping pamilya. Ang kanyang mahinahong ngunit matiyagang paraan ay nagpapakita ng lakas sa likod ng kanyang pampublikong imahe. Habang siya ay nasa pwesto, si Melania ay nagpakita ng isang hinhin na elegansya na nagtutulad sa malakas na pananalita ng mga naging una sa kanya tulad ni na Michelle Obama o Hillary Clinton. Pinili niya ang privacy kaysa sa pagiging nakikita, nagpapalabas ng isang kakaibang estilo na nagpapasikat sa kanya. Ang kanyang mapanagutan na pag-uugali, kasama ang kanyang mga bihirang pagpapakita, ay nagdagdag ng mga layer ng misteryo na nagdudulot ng iba't ibang interpretasyon hinggil sa kanyang mga pinili. Ang kanyang mga pagpili sa moda, laging pinag-uusapan, ay nakatutok sa kanyang ambigwedad at masusing ina-analyze ang kahulugan nito. Kahit isang makulay na kulay o isang eleganting silweta, ang kanyang kasuotan ay nagpapahayag ng maraming bagay nang hindi kinakailangan ang mga salita na nag-iiwan sa publiko na nagtataka at nang iintriga. May mga ulat na lumitaw noong mga unang taon ni Melania bilang unang ginang na nagre-negotiate siya ng kanyang prenup agreement kasama si Donald Trump bago siya lumipat sa Washington. Ang pagsisiwalat na ito ay nagpapakita sa kanya bilang isang taong may likas na kasanayan at sariling kakayahan na kayang magmaneho sa kanyang posisyon ng may pagtitiyaga. Ang renegotiation ay nagpatibay sa imahe ng isang taong tahimik, ngunit matatag na namumuno sa kanyang sariling kwento. Pagdating sa White House, sinubukan ni Melania na magtulak ng mga proyekto ng restorasyon na tugma sa kanyang pag-ibig sa klasikong kagandahan. Mula sa pag-rehabilitate ng Rose Garden hanggang sa disenyo ng isang eksklusibong carpet para sa diplomatic reception room, ang kanyang mga pagsisikap ay nagpapakita ng malalim na paggalang sa tradisyon at estetika. Ang mga proyektong ito, buong pagsusuri sa detalye, ay nagpapakita ng kanyang papel bilang tagapangalaga ng kasaysayan ng White House at ng kanyang taglay na kahiwagaan. Ang mga unang taon ni Melania Trump bilang unang ginang ay nabantayan ng isang halo ng tradisyon at inovasyon. Ang kanyang mga desisyon mula sa pagpapaliban sa kanyang paglipat hanggang sa pagsimula ng kanyang kampanya ay nagpapakita ng kanyang hangarin na ibalanse ang personal na prioridad sa pampublikong responsibilidad. Bilang unang ginang, si Melania Trump madalas na nakakakuha ng atensyon ng publiko sa pamamagitan ng kanyang estilo, kung saan ang kanyang mga pananamit ay kadalasang nasa pangunahing balita, ngunit ang kanyang interes sa disenyo ay lumampas sa moda. Nagsimula rin siya sa pagmamalasakit sa pagpapreserba at pagpapabuti ng mga bahagi ng White House na binigyang diin ang walang pagkalumalumang elegansya. Ngayon, si Melania ay naglakas loob na pumasok sa larangan ng dekorasyon ayon sa kanyang pagpapahalaga sa disenyo at estetika. Ang bagong pakikipagsapalaran na ito ay nagpapamalas ng kanyang pagmamahal sa kagandahan at kasanayan sa pagkakarpintero na batay sa kanyang mga karanasan at personal na estilo. Ang pagpasok ni Melania sa larangan ng dekorasyon ay hindi lamang nauukol sa paglikha ng magagandang bagay, kundi pagkuwento ng isang istorya sa pamamagitan ng disenyo.
Ang kanyang eksperto sa moda at karanasan sa mundong ng premyadong ari-arian ay nagbigay sa kanyang ng natatanging pananaw sa tunay na kahusayan sa paglikha. Siya ay naiintindihan ang kahalagahan ng mga detalye, ang halaga ng kasanayan sa pagkakarpintero, at ang bisa ng estetika sa pagpapahayag ng damdamin at nag-iiwan ng matagalang impresyon. Para kay Melania Trump, ang pagganap bilang unang ginang ay hindi nagbabawas sa kanyang mga ambisyon. Buhay sa isang panahon kung saan madalas na magkasalungatan ng politika at teknolohiya, siya ay lumutang bilang isang kaakit-akit na personalidad na naglalakbay sa dalawang daigdig na ito. Habang sinasagawa ni Donald Trump ang kanyang pangalawang termino bilang Pangulo ng Estados Unidos, si Melania ay nakapukaw ng pansin sa kanyang matapang na pagtangka sa lumalagong daigdig ng teknolohiyang blockchain. Ang paglusong ni Melania Trump sa larangan ng blockchain ay isa ring kamangha-mangha at kahanga-hanga. Sa isang kilos na nagulat tanto ang daigdig ng teknolohiya, pati na rin ang mga analistang politikal, inihayag ni Melania ang kanyang pakikisangkot sa teknolohiyang blockchain agad pagkatapos niyang umalis sa tungkuling unang ginang. Ang kanyang pag-aalay na sa unang dulot misteryo nang iba agad sa pag-uusapan ng mainit. Ang dating modelo at negosyanteng si Melania ay nagpalabas ng kanyang sariling linya ng hindi fungible na mga tokens o NFTs na mga natatanging digital na ari-arian gamit ang teknolohiyang blockchain. Si Melania ay malinawang sino siya sa tingin niya, isang babae ng walang hanggang mga posibilidad at sa bagong panahon ng pagiging unang ginang sa pangalawang pagkakataon, marami pa siyang dadalhin sa entablado. Mula sa oras na si Donald Trump ay lumabas sa kanyang pintuan, isang mabusisi at orkestradong operasyon ang pumapasok sa pagkilos. Kapag siya ay naglalakbay sa bansa sa isa sa kanyang mga marangyang pribadong eroplano, naglalakbay sa isang kolumna ng mga sasakyan na bala-proof o sumasakay sa ikonikong Trump Princess, ang bawat kilos ay nababalot ng lihim at presisyon. Ngunit ano ang kinakailangan upang ilipat ang isang dating pangulo na may ganitong kalaking pampublikong perfil ng tahimik? Sa video na ito, tinatanggal namin ang mga layer ng highly secure at ultra-luxurious travel arrangements ni Trump mula sa ere patungo sa dagat at higit pa. Kaya maging handa sa paglangoy sa mundo ng mga pribadong jet, custom cars, helicopters at isang antas ng kumpidensyalidad na hindi nagpapakabog sa Pangulo. Nang walang paligoy-ligoy, simulan na natin. Pribadong eroplano ni Trump. Kapag iniisip ang isang flying fortress, maaari kang mag-imahinang isang military aircraft puno ng armas. Ngunit binabago ng Boeing 757 ni Donald Trump, kilalang-kilala bilang Trump Force One, ang kahulugang iyon sa paghahalo nito ng kasaganaan, kapangyarihan at seguridad. Binili noong 2011 sa halagang iniulat na $100 million, ang eroplano na ito ay hindi lamang isang paraan ng transportasyon. Ito ay isang palasyong lumilipad na idinisenyo upang magbigay ng di maihahambing na karanasan sa langit. Isipin ang pagdaan sa 30,000 paa, napapaligiran ng kasaganaan na magpapapula sa isang 5 bituin na hotel habang pinatibay ng isang fortress ng seguridad. Pumasok sa Trump Force One at ito ay parang pumasok sa isang pangarap na may layer ng ginto, literal. Ang mga personalized interiors ay pino sa mga gold-plated accessories at intricately carved wooden panels. Lumikha ng isang atmosfera na nagsisigaw ng kasaganaan at kapangyarihan. Ang ibabaw na mabuhol na cabin ay inayos para sa kaginhawaan at kasalanang eksklusibo. Nagdadala lamang ng 43 pasahero sa halip ng orihinal na 252. Tiniyak na ang mga nasa loob ay makakaranas ng pinakamataas na saya. Mula sa malambot na mga kumot sa ilalim ng iyong mga paa hanggang sa eleganteng ilaw sa itaas, tuwing detalye ay nagpapahayag ng kahusayan.
Hindi lang ito tungkol sa isang flight, ito ay isang kakaibang karanasan. Ngunit ating tutuunan ang mataas na punto ng palasyong ito sa himpapawid, ang pribadong kwarto. Kalimutan ng masikip na upuan sa eroplano na sanay ka ng masanay. Sa Trump Force One, makikita mo ang isang malaking kama na king size na may marangyang kumot na magpaparamdam sa iyo na tila nasa libu-libong milya ka sa itaas ng lupa. Kailangan mo ng pagpapalamig. Ang pribadong banyo na may shower ay tiyak na magpapamalas sa iyo na makabababa ka sa eroplano ng nakababalik enerhiya para kang galing sa isang spa. Isipin ang pagtamo ng antas ng kaginhawaan na ito habang naglalakbay sa pagitan ng mga kontinente. Sino ba naman ang hindi gustong magpalit ng pwesto sa Trump kahit isang araw lang? At syempre, hindi kumpleto ang biyahe ng walang entertainment at hindi rin naman magpapahuli ang Trump Force One. Sa isang modernong sistema ng entertainment na may mga malalaking TV, surround sound at malawak na koleksyon ng mga pelikula at programa, walang hanggan ang mga pagpipilian. Kung nais ni Trump na manatiling updated sa balita, mag-relax sa isang klasikong pelikula o manood ng pinakabagong episode ng The Apprentice sa streaming, ay malayang maisaisip natin. Parang pagkakaroon ng iyong sariling pribadong sinehan sa langit. Sa huli, bakit tatanggapin ng kahit ano pa? At saka narito ang karanasang pangkulinarya. Maaring isipin mo na simple at microwave heated ang mga pagkain sa eroplano, pero sa Trump Force One, ang kumpletong kagamitan sa kusina ay maaring magluto ng anumang putahe, mula sa malaswang bistek hanggang sa mga paboritong fast food ni Trump. Ang lugar ng pagkain na may mga elegante at komportabling mesa at upuan, nag-aalok ng tamang paligid para tamasahin ng isang gourmet na hapunan sa 30,000 paa, na parang isang 5 bituin na restaurant na itinaas patungo sa langit. Tiyak na bawat hapunan ay isang pangyayari sa kanyang sarili. At hindi rin natin dapat kalimutan ang isa pang bahagi ng flying fortress na ito, ang seguridad. Sa isang mundo kung saan mahalaga ang seguridad, lalo na para sa isang dating pangulo, ang Trump Force One ay armado ng mga pinakamodernong sistemang pangkomunikasyon at seguridad. Ang mga bintanang bala at ang pinatibay na labas ay nagdaragdag ng karagdagang layer ng seguridad. Nagiging tunay na fortalesa ang eroplano na ito sa himpapawid. Sa pagsasagawa ng negosyo sa mataas na panganib o simpleng pagpapahinga, kayang gawin ito ni Trump ng lubos na katahimikan. Sa wakas, pagdating kay Donald Trump, ang huling bagay na nais niya ay isang turbulent. Ang mga helicopter ni Trump ay hindi lamang simpleng eroplano, kundi ang mga lumilipad na pahayag ng kapangyarihan at estilo. Kahit ngayon, habang tatakbo si Trump para sa pagkapangulo sa 2024, ang Trump Force One ay nananatiling pangunahing alahas ng kanyang flota, sumimbolo ng kanyang dakilang personalidad. Sa pagiging backdrop ng kanyang mga meeting o entablado para sa mga mataas na pulong, ang sikat na jet na ito ay patuloy na nagdudulot ng pansin sa buong mundo. Para kay Donald Trump, ang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa pagpunta mula punto A patungo sa punto B, kundi tungkol din sa pag-iwan ng marka. At sa Trump Force One, ang markang ito ay malinaw at kamangha-mangha. Kapangyarihan, kasaganaan at higit sa lahat, seguridad. Sino ba naman ang hindi gustong lumipad ng ganoon? Gayunpaman, kapag hindi si Trump ay nasa langit, ang kanyang flota ng mga sasakyan ay nagsasalamin ng parehong kasiglahan at pagkamaingat na matatagpuan sa Trump Force One. Pero sa huli, ano ba ang mga sikat na sasakyan ni Trump? Ang kanyang flota ng mga sasakyan. Napapansin ang sikat na limusin ni Trump, isang pinalaking Cadillac na nagbabago sa konsepto ng kasaganaan. Kahit gaano ito kaelegante sa labas, ang limusin na ito ay isang makapangyarihang kuta dahil sa armor na disenyo para sa paglaban sa bala at pagsabog.
Ito ay nagbibigay ng seguridad kay Trump laban sa anumang banta at ang madidilim na bintana, hindi lang para sa pagpapakita, kundi para sa pinakamataas na privacy na nag-iingat ng kanyang mundo mula sa iba. Sa loob, ang matatagpuan ay eksaktong kung ano ang inaasahan at higit pa. Ang mga upuang may malambot na leather, ang minibar na puno ng pinakamahuhusay na alak, at ang mga advanced na sistema ng komunikasyon ay nagpapahintulot kay Trump na mag-operate ng kanyang negosyo habang bumibiyahe sa mga kalsada. Ang perpektong kombinasyon ng kaginhawahan at kakayahan ay hindi maaring magkaiba. At bakit ka maghihintay ng kahit na mas mababa? Susunod na dito ang pinersonalisang SUV ni Trump, isang matibay na sasakyan na dinisenyo para harapin ang urban jungle at kalikasan. Hindi ito isang ordinaryong SUV. Nakalagyan ito ng advance na seguridad tulad ng bala-proof na mga salamin at pinapalakang mga panels sa katawan. Isipin ng eksena, si Trump papunta sa isang meeting nang biglang naging mabato ang daan sa harapan. Walang problema. Sinasala ng SUV na ito ang mabatong lugar sa almusal, tiyak na magbibigay ng maayos at ligtas na biyahe. Sa loob, ito ay paraiso para sa mga tech geek, mayroong satellite phones, entertainment systems at isang maluwag na cabin na sapat para sa pagpapahinga at pagtulog. Hindi ito lang tungkol sa seguridad. Ito ay tungkol sa pagtiyak na si Trump ay bumibiyahe ng komportable at may estilo saan man dalhin siya ng daan o kahit wala nito. Ngayon, magpalit tayo sa isang klasikong sasakyan. Ang Rolls-Royce Silver Cloud ni Trump ay sumisimbolo ng walang hanggang elegansya. Ang vintage na kagandahang ito, hindi lamang isang sasakyan. Ito ay isang piraso ng kasaysayan ng sasakyan na may mga eleganting linya at gawa sa kamay na interior. Ang Silver Cloud ay sumasalamin sa pagpapahalaga ni Trump sa klasikong sining. Isipin ang mga ulo na bumaliktad kapag itong kotse ang dumaan sa kalye. Ang kanyang presensya ay isang paanyaya sa isang panahon kung saan ang elegansya at sofistikasyon ay naghahari sa mga daan. Hindi lamang tungkol sa pagdating sa isang lugar, ang Rolls-Royce Silver Cloud. Ito ay tungkol sa pagdating ng may estilo. Tungkol sa estilo, hindi natin dapat kalimutan ang Bentley Continental GT ni Trump. Kinikilala sa kanyang makapangyarihang pagganap at marangyang interior, ang kotse na ito ay isang paborito sa mga elite. Ang mga upuan ng balat na gawa sa kamay at ang state-of-the-art na sound system ng Bentley ay gumagawa sa kanya ng isang santuwaryo sa mga gulong. Ngunit huwag magpadaig sa kanyang tahimik na interior. Sa ilalim ng takip, ang Continental GT ay isang hayop na may isang malakas na makina na nag-aalok ng isang nakababasag na karanasan sa pagmamaneho. Ito ay isang kotse na perpektong sumasalamin sa pagmamahal ni Trump sa bilis at luho, isang kombinasyon na kapanapanabik at sofistikado. At syempre, ang panlasa ni Trump para sa mataas na pagganap ay hindi limitado sa mga Bentley at Rolls-Royces lamang. Siya ay nakakamit na may Lamborghini Diablo, isa sa mga pinaka-pinipintong supercar na kailaman na i-produce. Eleganteng, mabilis at walang dudang matapang, ang Diablo ay isang kotse na bumatikos. Bagaman si Trump ay sa huli hiwalay na dito sa obra maestra ng Italyano, ito ay nananatiling isang makabuluhang bahagi ng kanyang pamana sa kotse. Ang Lamborghini Diablo ay hindi lamang isang sasakyan. Ito ay isang pahayag na nagpapakita ng pabor ni Trump para sa kakaibang bagay. At pagkatapos ay mayroon tayong Mercedes-Benz SLR McLaren, isang kotse na nag-e-excel kahit na sa kahangahangang koleksyon ni Trump. Sa kanyang disenyo na pinagmulan sa Formula 1 at mga pintuan sa estilong wing ng seagull, ang SLR McLaren ay kapangyarihan bilang maganda. Sa ilalim ng hood, isang V8 Super C na makina. Sa kanyang disenyo na pang-sport at zero-emission credentials, ito ay nagpapakita ng isang kakaibang aspeto ng mga interes sa mga sasakyan ni Trump.
na kasing inobatibo sa hindi inaasahang. At sa tamang oras na isipin na ang pagkagusto ni Trump sa mga sasakyan ay hindi na maaaring maging higit pang ekstravagante, pumasok sa eksena ang Orange County Chopper ng 20 pounds karating ginto. Ang motorcycle na ito na may mga personalisadong piraso ng tunay na ginto ay isang refleksyon ng pag-ibig ni Trump sa kagaragan. Nilikha ni Paul Tuttle Sr., kapwa tagapagtatag ng Orange County Choppers. Ang motorsiklong ito ay isang obra ng sining pati na rin isang paraan ng transportasyon. Ang chopper ng 2024 kilating ginto ay ang pinakamataas na ekspresyon ng kasangkapan at berdadero. Bakit pumili ng isang karaniwang motorsiklo kapag maaari kang magkaroon ng gawa sa ginto? Mula sa mga limusina hanggang sa mga motorsiklo, ang koleksyon ng mga sasakyan ni Trump ay isang kaharian sa kanyang sarili. Ang bawat sasakyan ay hindi lamang nangangahulugan ng isang paraan ng paglalakad, kundi isang pahayag, isang refleksyon ng personalidad ni Trump at ng kanyang pagmamahal sa ekstravagante. Kaya, sa susunod na pagkakataon na masilayan mo ang isang elegante limusina o isang supercar na bumibilis, tanungin ang iyong sarili, ano ang ibinubunyag ng iyong sariling sasakyan tungkol sa iyo? Dahil pagdating kay Trump, ang kanyang mga sasakyan ay nagpapahayag ng lahat at nagsasalita ng hinggil sa kadakilaan. Ang marangyang pamumuhay ni Trump ay hindi lamang hanggang sa mga karagatan. Ang flota ng mga helikoptero ni Trump ay kasuwagan sa luho at kakayahan ng kanyang mga jet at yate. Ang Trump Princess, ang yate ni Donald Trump, ay isang tunay na gawaing sining na nagpapagsama ng katuwaan, luho at estratehikong katiyakan. Sa pagsasagwan sa mga bukas na karagatan ng may estilo, ang Trump Princess ay isang sagisag ng mararangyang pamumuhay ni Trump. Hindi lang ito isang bangka, kundi isang tunay na palasyo sa tubig na sumasalamin sa yaman, kapangyarihan at patuloy na paghahanap ng kasaganaan. Bago ito naging pag-aari ni Trump, nagkaroon ng marangyang buhay ang yacht na orihinal na iniutos ni Adnan Khashoggi, isang negosyante ng armas na kilala sa kanyang mararahas na estilo ng pamumuhay at makapangyarihang koneksyon. Noong dekada ng 1970, kumuha si Khashoggi ng kilalang designer na Briton na si John Vandenberg upang lumikha ng pinakalusog na yacht sa mundo. Ang resulta ay ang Nabila, isang obra maestra na may sukat na 26 metro na nagkakahalaga ng mahigit sa US$35 million. Pinangalanan ito alinsunod sa anak na babae ni Khashoggi. Ang Nabila ay inilunsad noong 1980 at ito ay isang kamanghamanghang gawa ng inhinyeriya at kasaganaan. Kasama ang isang kawalang biyaya na binubuo ng 52 katao, helipad at mga bangka para madaling masakyan patungong baybayin. Ang Nabila ay higit sa isang yacht. Ito ay isang tunay na lumulutang na imperyo. Isipin lang, maaaring maghanda si Khashoggi ng isang 3 buwang piging para sa 100 bisita na hindi kailanman kailangan magtali at nagpaparty siya. Hindi lamang ang Nabila ay isang simbolo ng yaman, kundi pati na rin isang mahalagang kasangkapan sa negosyo. Nag-organisa si Khashoggi ng ilan sa pinakamararanggang pulong sa mundo. Sa loob ng yacht na ito, inaanyayahan ang mga bituin ng pelikula, pinunong politiko at mga diplomat. Isipin ang eksena, 5 kataas-taas ang pinuno, kabilang ang 3 hari na pinapang-aliwin ng sabay-sabay sa mga suite na may 150 telepono at isang sistema ng komunikasyon gamit ang satellite. Napagkasunduan ng mga negosyo, ibinebenta ang mga armas, at kapag ang mga kontrata ay handang pirmahan, ang yacht ay naglulutang patungo sa internasyonal na karagatan, kung saan ang mga pagsasaklaw ng soberanya hinggil sa mga transaksyon sa kalakalan ay hindi na kinakailangan. Usapang negosyo nga naman ito ng may kasarapan. Ngunit tulad ng sinasabi ng kasabihan, lahat ng mga magagandang bagay ay dapat matapos. Noong ang imperyo ni Khashoggi ay nagsimulang magiba noong mga kalagitnaan ng 1980s,
siya ay nangangailangan ng isang utang na nagkakahalagang $50 million. Ginamit niya si Nabila bilang garantya, ngunit nang hindi niya ito mabayaran, ang yacht ay kinuha ng isang kumpanyang Swiss. Kanilang ipinag-utos sa Burgess, isang kumpanya ng brokerage ng mga yate, na agad itong ipagbili. Pumasok si Donald Trump na nalaman na si Nabila ay ipinagbibili at nag-alok ng cash para sa yacht. Dalawang iba pang mga alok ang naroon, ngunit ang desisibong alok ni Trump na nagkakahalagang $30 million ang nanalo kahit na hindi pa niya nakita ang yacht. Ganyan ba ang pagpapakita ng kumpiyansa? Hindi nag-aksaya ng oras si Trump upang gawing kanya si Nabila. Ginugol niya ang $8.5 million sa pag-aayos muli ng yacht sa Netherlands kasama ang Amos. Binili ang casing, inayos ang mga pangunahing makina at pinalitan ng 320 metro ng suede leather. Ang isa sa mga pinakamalakas na kwarto ay ginawang kwarto para sa mga bata at ang salon para sa barbero ay naging isang dressing room. Binansagang Trump Princess, umalis ang yacht mula sa Azores noong Hunyo 1988 at dumating sa New York noong Hulyo 4. Sakto para sa isang malaking salo-salo na ibinigay ng mga Trump. Ang Trump Princess ay isang floating kastilyo ng kasosyalan. Ang mga pader ng mga kwarto ay may swede at bird's eye wood. Ang mga banyo ay pinaghandaan ng onyx na inukit ng kamay ng mga mamumuhay na Italyano ng mataas na kalidad. Isa sa mga pinakamahal na kwarto, ang Ruby Suite, ay may bubong na Tirtogas shell, isang 3 metro na kama at isang lihim na daanan. Dahil sino ba naman ang ayaw ng isang lihim na daanan sa kanilang yacht? Nag-aalok ang kwarto ng may-ari ng malawak na walk-in closet na may salamin, isang onyx na banyo na may araw pattern sa sahig, isang barbero at isang shower na may 13 na uka na inukit bilang shell ng scallop. Kasama ang isang sauna at isang pribadong elevator na nagdala sa isang solar deck na mayroong bar, kusina, video games at isang circular pool na naprotektahan ng bala-proof na salamin. Ang lugar na ito ay ang tunay na kahulugang ng marangyang kasosyalan. Siyempre, hindi lang ginagamit ang Trump Princess para sa pribadong paglalayag kasama ang pamilya ni Trump. Sa mga buwan ng tag-init, naglalayag ang yacht along sa East Coast, nakadaong sa marina sa Atlantic City na may tanawin sa buong Castle Hotel ni Trump. Ang yacht ay ibinibigay sa ilang charitable institutions at sa mga labis na mayamang manlalaro na gumugol ng milyon-milyong dolyar taon-taon sa mga kasino. Ito ay nagsisilbing isang kahangahangang pahayag ng astronomikal na kayamanan na dinisenyo upang magbigay inspirasyon sa sinumang makakakita nito. Sa huli, ang Trump Princess ay hindi lamang isang yacht. Ito ay naging isang simbolo. Ito ay isang mamahaling istruktura, sapat na nakakatakot para sa mga may-ari ng iba pang mga marangyang yate. Ang yate ay isang palutang-lutang na salamin ng kapangyarihan, kayamanan at hindi mapaglabanan na kasaysayan ng buhay ni Donald Trump. Sa totoo lang, sino ba ang hindi maghahangad ng ganito? Isang buhay na napakarangya na kahit ang ating mga laruan ay masyadong malalaki para laruin. At pag-usapan pa ang karangyaan, ang marangyang estilo ng buhay ni Trump ay hindi lamang hanggang sa dagat. Pagdating sa biyahe sa ere, lumalaban ang kanyang flotang helicopter sa kaluksuhan at kahusayan kasama ng kanyang mga jet at yate. Helikoptero. Ang mga helicopter ni Donald Trump ay higit pa sa simpleng mga paraan ng transportasyon. Sila ay kumakatawan sa isang pagkakasalimbay ng kahusayan, karangyaan at estratehikong katiyakan magpapakita ng personalidad ng dating presidente. Bukod sa pagbibigay ng kanyang seguridad at kumpiyansa, ang mga eroplanong ito ay tunay na lumilipad na mga kuta na nagpapanatili kay Trump palaging nasa itaas ng kaguluhan sa parehong literal at di-literal.
Kasama sa kanyang flota ng eroplano ang Sikorsky S-76, isang obra maestra ng makabagong inhinyerya na nagkakakumbina ng kaginhawaan at katiyakan ng labis. Sa teknolohiyang pangreduksyon ng ingay na dekabansa, ang tahimik na kwarto ay nagbibigay ng perpektong kapaligiran para sa sensitibong pag-uusap at mga matataas na risgo sa desisyon habang naglalakbay. Maliban sa aspetong kahusayan, ang marangya at elegante na loob ng helicopter kasama ang napakalalaking bintana at mga pasadyang upuan ay sumasalamin sa kapangyarihan at impluensya na kaakibat ng pangalan ni Trump. Sa mga henerasyon ng kalakaran sa libangan at kakayahang magtugon, ang mga eroplanong ito ay nag-aalok ng higit pa sa simpleng kaginhawaan. Sila ay simbolo ng estilo at efisyensya na sumasaklaw sa tatak na Trump. Sa isang mundo kung saan ang mga sitwasyon ay maaaring magbago-agaran, ang kakayahang magpalipat-lipat ng mabilis mula sa isang lugar patungo sa isa ay mahalaga para kay Trump. Mula sa pagtalon, mula sa isang pagpupulong o mabilisang pagtakas mula sa panganib, ang Sikorsky S-76 ay maaaring mag-take off at mag-landing sa halos anumang lugar, nagbibigay ng napakataas na antas ng kahusayan sa iyong mga plano sa biyahe. Hindi lang ito isang paraan ng transportasyon, ito ay isang taktikal na kalamangan, isang paraan kung saan si Trump ay palaging isang hakbang sa harap. Pagdating sa pananatili sa harap, ang seguridad ay isang patuloy na alalahanin para sa isang may personalidad tulad ni Trump. Ang mga eroplanong ito ay nag-aalok ng isang natatanging kalamangan sa aspetong ito. Isipin ang isang sitwasyon kung saan ang langit ang tanging ligtas na silungan, pinapahintulutan ang mabilisang paglikas mula sa anumang lugar sa unang senyal ng panganib. Ang mga eroplano na ito ay maaaring maglanding sa ligtas at hindi ipinaalam na mga lugar na nagpapahirap sa pagre-record ng kanilang kilos ng mga posibleng banta. Sa mga sitwasyon ng emersensya, ang kakayahan na makalabas at manatiling ligtas si Trump agad ay hindi lamang kritikal, ito ay mahalaga. At mayroon ding elemento ng pagtatakip dahil ano ang laro ng mataas na panganib na wala ang kaunting kaguluhan. Pumasok sa larawan ang mga helicopter na pang-escape. Upang tiyakin ang seguridad ni Trump, madalas na ginagamit ang maramihang parehong helicopter, lahat na naglilipad ng sabay-sabay at halos hindi mapagkaiba-isipan ang isa't isa. Ang estratehiyang ito, tinatawag na helicopter bait, ay hindi lamang isang matalinong panlilinlang, kundi isang mahusay na binuong taktika na ginagamit sa mataas na seguridad na operasyon, halos parang eksena sa pelikula. Makakuha ka bang mag-isip kung aling helicopter ang tunay habang sila ay dumadaan sa mga langit? Ito ay nagdadagdag ng isang pindot ng misteryo sa mga paglalakbay ni Trump, na tila lumabas ng direkta mula sa isang thriller ng espionage. Ang mga helicopter ni Trump ay hindi limitado sa himpapawid ng Amerika. Sa kanyang pagbisita sa United Kingdom noong 2018, pinili niyang magbiyahe sa pamamagitan ng helicopter mula sa London patungo sa kanyang golf course sa Scotland upang iwasan ang mga traffic sa kalsada at panatilihin ang mahigpit na seguridad. Ang logistika na kasangkot sa internasyonal na paglalakbay ng helicopter ay tunay na kahanga-hanga na nangangailangan ng koordinasyon sa mga lokal na autoridad at isang maingat na plano. Ito ay isang exhibition ng presisyon kung saan bawat detalye, gaano man kaliit, ay maingat na ina-assess upang maipanigurado ang perpektong pag-unwind ng lahat ng mga prosedimyento. Sa likod ng entablado, isang dedicated na koponan ng mga piloto, security personnel at support staff ay walang sawang nagtatrabaho upang maisagawa ang mga biyaheng ito ng walang kapintasan. Ang mga piloto, mga profesional na may malawak na karanasan sa mga mataas na perfil ng paglipad,
ay sumasailalim sa malupit na pagsasanay upang harapin ang anumang mga pangyayari na maaaring mangyari habang nasa ere. Ang koponan ng seguridad ay sumasagawa ng masusing inspeksyon sa helicopter at paligid bago ang bawat takeoff, na umaasa sa mga advanced na surveillance equipment upang makilala ang mga potensyal na banta. Sa kasalukuyan, tiniyak ng team ng suporta na gumagana ng maayos ang lahat ng aspeto mula sa pagrerempleno hanggang sa pag-aasikaso upang matiyak na magiging maayos ang bawat flight. Ngayon, tingnan natin ang usapin ng gastusin. Hindi mura ang pag-maintain ng isang henerasyon ng mga helicopter ng huling henerasyon. Ang Sikorsky S-76, halimbawa, may halagang mga $15 million. Hindi pa kasama dito ang patuloy na gastusin sa pagmamanage at operasyon na umaabot sa milyon-milyong dolyar sa bawat taon. Ito ay isang investment na kaya lamang ng iilan. Gayunpaman, para kay Trump, ito'y maliit na halaga para sa kanyang kaginhawahan, kaligtasan at luho na hatid ng mga eroplano na ito. Kaya bakit helicopters? Bakit ang mamahaling gastusin, ang sophisticated na mga security measures at ang walang kapagod na precision sa pagplano? Sapagkat para kay Donald Trump, bawat sandali ay oportunidad upang maging unahan, magtagumpay at manatiling matatag. Ang kanyang mga helicopters ay hindi lamang transportasyon, kundi isang pahayag, isang kastilyo sa kalangitan at patunay sa kanyang determinasyon na gawin ang lahat upang mapanatili ang kanyang imperyo. Sino ang hindi magmimithi na lumipad ng mataas sa kalakip na luho, na may mundo sa kanyang paanan at langit bilang hangganan? Gayunpaman, maliban sa sasakyang panlupa, helicopters, pribadong jets, at kahit mismong yate ni Trump, may isa pang bahagi na kulang sa pagtatapos ng puzzle. Oo, ito ay ang kanyang seguridad. Tandaan na hindi si Trump makakapag-enjoy ng relaxing na biyahe o bakasyon katulad natin. Kaya't mahalaga na mayroon palaging mga taong nakapalibot sa kanya. Kailangan siyang protektahan sa lahat ng oras na may maximum na seguridad at diskresyon. Kapag nagsalita tayo tungkol sa mga sikretong biyahe at karaniwang security arrangements ni Donald Trump, ang security measures ay talagang karapat-dapat sa isang pelikula. Isipin mo ang isang matagumpay na pelikula kung saan ang bida ay palaging bantay ng isang mataas na training na team ng seguridad, discreet at elite, na nakikisama sa paligid subalit laging handang kumilos. Ito'y hindi katang-isip lamang. Ito ang realidad na itinakda ng Secret Service ng US upang tiyakin ang di mababali na seguridad ni Trump. Kaya, sino ang mga gwardyante na ito? Kami ay nagsasalita ng isang koponan ng mga ahente na napakahusay na gumagawa sa karaniwang mga gwardya na tila mga amador. Ang mga kalalakihan at kababaihan na ito ay pinili ng maingat, hindi lamang dahil sa kanilang pisikal na kakayahan at matatas na instinto, kundi pati na sa kakayahang panatilihin ang kalmado sa ilalim ng presyon. Sinasabi na si Trump ay mas gusto ang mga ahente na, sabihin na nating, may kagandahan din sa paningin. Kapag ikaw ay isa sa mga pinakamapansin na personalidad sa mundo, kahit ang iyong mga gwardya ay kailangan ding umayon sa imahe. Kung hindi nila matutugunan ang inaasahan, sila'y out. Parang isang reality show pero may mas malaki at panganib. Ngayon tatalakayin natin ang teknolohiya sa likod ng mga sasakyan na ginagamit ni Trump. Nagtaka ka na ba kung ano ang nasa likod ng maitim na salamin ng mga sasakyan ni Trump o ng convoy na parating tumatakbo sa trapiko? Hindi lamang ito tungkol sa balapro na salamin o pinalakas na armadura, bagaman ang mga ito ay kasama. Ang tunay na innovation ay nasa mga advanced na sistema ng surveillance at komunikasyon na kasama sa bawat sasakyan, eroplano at kahit na golf cart na ginagamit ni Trump. Isipin mo ito, ang personal na Boeing 757 ni Trump na lumilipad sa langit.
hindi lamang bilang isang marangyang paraan ng transportasyon, kundi bilang isang lumilipad na kuta. Ang Secret Service ay nakikipag-ugnayan sa FAA, TSA at iba pang mga ahensya upang siguraduhin na bawat flight ay ganap na ligtas, katulad ng Fort Knox. Ang jet na ito ay hindi lamang tungkol sa kaginhawaan, ito ay armado ng pinakasusi sa seguridad ng aviation, kasama ang mga encrypted communication system at anti-missile defenses. Ang flight route ay meticulously na naplano. May mga alternatibong ruta at mga lugar para sa emergency landing na handa na gamitin sakaling kinakailangan. Isang maling galaw at mayroong backup plan para sa backup plan. Gayunpaman, sa panahon ng land travel, ang mga bagay ay talagang nagiging interesante. Ang sasakyan na nagbubukas ng landas ay nagsasagawa ng pagtuklas sa ruta upang hanapin ang posibleng banta, habang ang sasakyan na sinasakyan ni Trump ay pinoprotektahan ng isang karampatang kapaligiran ng mga biktima at mga unit ng suporta. Hindi lang ito tungkol sa paglipat mula puntong A hanggang puntong B. Ito ay tungkol sa paghahanda sa anumang pangyayari na may patuloy na komunikasyon papunta sa sentro ng komando na nagtitiyak na bawat segundo ay naikakalkula at bawat posibleng banta ay sinusubaybayan. At kapag naging komplikado ang mga bagay, pumapasok ang mga ligtas na tahanan, mga estrukturang matatag na strategically na nakaespesipiko sa buong ruta ng biyahe ni Trump. Isipin ang mga ito bilang mga taguan ng mga superhero, handang magbigay ng kaaliwan sa anumang oras. Hindi mga karaniwang tirahan ng mga ito, kundi mga lugar na may kumpletong gamit mula sa pangunahing kagamitan hanggang sa mga advanced na pasilidad medikal na nagtitiyak ng proteksyon at pangangalaga kay Trump sa kung kinakailangan. Isipin ang sitwasyon, isang mabilis na pagurong papunta sa isang hindi kilalang lugar kung saan si Trump ay ikinukubli sa seguridad hanggang sa ang banta ay maneutralize. Ngunit hindi natatapos sa saganang seguridad ng Secret Service. Kasama sa mga medidas ng kontrapaggunita ang mga device ng elektronikong pakikialam at mga undercover agents na kayang manghalo sa karamihan habang sinusubaybayan ang mga posibleng banta. Ang mga ahente na ito ay nakakadetect mula sa isang potensyal na mamamatay tao hanggang sa isang kiberatake na nagtitiyak na walang detalye ang mapababayaan sa misyon na panatilihin si Trump na ligtas. Bukod sa lahat ng mataas na teknolohiya, may isang pundasyon ng katalinuhan ng tao. Hindi nagtatapos ang Secret Service sa mga device at armas, kundi sa pagiging dalawang hakbang bawat oras sa harap ng mga banta. Kasama dito ang pagkolekta ng impormasyon mula sa mga informant, pagmamasid sa social media upang hanapin anumang palatandaan ng panganib at malapit na pakikipagtulungan sa iba pang mga ahensya ng batas. Layunin na i-neutralize ang mga banta bago ito lumapit kay Trump. Gayunpaman, may kaakibat na gastos ang lahat ng itong seguridad. Protektahan si Trump ay hindi lamang isang issue ng logistika, ito rin ay magastos. Sa loob lamang ng isang taon, ang serbisyong sekreto ay nag-akumula ng higit sa $1.3 million sa mga bayarin para sa mga hotel at transportasyon. Kasama sa halagang ito ang halos $800,000 sa mga kwarto ng hotel, halos $300,000 sa renta ng mga sasakyan at higit sa $260,000 sa mga gastusin para sa paglalakbay sa eroplano at tren. Kung akala mo na ang pagpapanatili ng isang dating pangulo na ligtas ay kasing simple lamang ng pagtitiwala sa ilang bantay, mag-isip muli. Ito ay isang mahusay na ayos na makina na hindi nagtitipid sa mga gastusin sapagkat sa laro na ito walang lugar para sa sobrang pag-iingat. Kaya sa susunod na pagkakataon na makakita ka ng mabilis na dumaan na sasakyan o ng pribadong eroplano na lumilipad sa itaas,
Tandaan na ito ay hindi lamang tungkol sa pagdating mula sa isang lugar patungong isa pang lugar. Ito ay isang usapin ng pagsasanib ng isang komplikadong simponya ng mga hakbang sa seguridad. Bawat isa ay mas magulo kaysa sa naunang hakbang. Lahat ay nakaplano upang matiyak ang proteksyon ng isang tao. At tiyak na ang serbisyong sekreto ay handang gawin ang anumang kinakailangan upang siguruhing manatiling ligtas si Trump. Sa huli, sa kanilang larangan, ang labis na pag-iingat ay hindi isang bagay na itinuturing.